Noong 2016, nag-viral ang isang video kung saan kumakanta si Katrina gamit ang suklay bilang mikropono habang nagpapakita ng kanyang powerful na boses. Sa video, makikita siya na nag-i-improvise ng kanta habang may hawak na suklay at damang-dama ng mga viewers ang kanyang galing at talento. Dahil dito, mabilis siyang nakilala sa social media at naging tinaguri ang suklay diva. Mula doon, maraming taong nakapansin sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming mga followers at eventually nakapasok siya sa mainstream media, TV shows at mga concert. Ang viral na suklay video ang naging stepping stone niya para sa mas malaking karir sa music industry. Maraming kilalang personalidad ang nagbigay pansin at nag-react sa viral na video ni Katrina Velarde na mas kilala bilang suklay diva kung saan siya ay kumanta ng Dangerously in Love ni Beyonce gamit ang isang plastic comb bilang mikropono. Gaya na lamang ni Bibi McGill. Siya ang lead guitarist at musical director ng banda ni Beyonce. Ibinahagi niya ang video ni Katrina sa kanyang social media accounts at ipinahayag ang paghanga sa talento ng Filipino singer. Si Chris Brown, ang international R&B singer, ay nag-tweet ng video ni Katrina matapos itong makita sa worldstarhiphop.com kung saan siya ay tinanghal na Best Female Artist of the Week. Si David Dimuzio, isang online sensation at singer-songwriter, nag-iwan siya ng komento sa YouTube na nagsasabing one of my favorite songs ever written and a very difficult song to sing. Katrina is awesome. So much control in her voice. Si Mark Anthony de Doico, isang YouTuber, nagkomento siya, I really don't leave any comments in YouTube but this awakened my attention to say she's one of the best singers I've ever seen. Nakilala din si suklay diva sa panggagaya hindi na lamang ng mga local artists kundi maging mga international stars. At least I can say that I'm doesn't tear you apart anymore. Dahil sa kanyang viral video, nakatanggap si Katrina ng imbitasyon mula sa The Ellen DeGeneres Show upang ipakita ang kanyang talento. Gayunpaman, hindi ito natuloy dahil sa kanyang kondisyon ng Bell's palsy. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umangat ang kanyang karera. Siya ay naging bahagi ng mga palabas tulad ng Trenderas at Wattpad Presents Biterela. Ang kanyang mga awit tulad ng Magkaibang Mundo ay naging theme songs sa mga pelikula at umabot sa top 5 ng Spotify's Philippine Viral 50. Sa kasalukuyan, si Katrina Velarde kilala bilang Asia's Vocal Supreme at patuloy na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pag-awit at pagpaparody ng iba't ibang mga international at local na mga artista. Si Katrina Velarde ay isang Filipino singer, performer at YouTube personality na nakilala sa kanyang napakagandang boses at husay sa pagkanta ng mga challenging na kanta. Kilala siya bilang Asia's Vocal Supreme dahil sa kanyang vocal range at versatility. Sa ngayon, isa siya sa mga pinakakilalang boses sa Pilipinas at sa online music community. Ipinanganak si Katrina Velarde noong Oktubre 24, 1993. Bata pa lamang siya ay nahilig na siya sa pagkanta. Sa murang edad, sumali na siya sa iba't ibang singing contest sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga simpleng simula ito, nakita ng mga tao ang kanyang potensyal bilang isang mahusay na mga awit. Ang kanyang pamilya ay suportado siya, lalo ng kanyang ina, na siyang tumulong sa kanyang mga unang hakbang sa industriya ng musika. Sa Pilipinas, karaniwan ng mga bata na sumubok sa mga singing contest upang makilala. Kaya naman ito ang naging daan ni Katrina upang masimulan ang kanyang karera. Isa sa mga malaking turning point ni Katrina ay nang sumali siya sa mga sikat na singing contests tulad ng Star for a Night at The X Factor Philippines. Bagamat hindi siya nanalo sa mga ito, napansin siya dahil sa kanyang kakaibang timbre ng boses at kakayahang kumanta ng mga komplikadong kanta. Sa Star for a Night, nakilala siya ng mas marami dahil sa kanyang husay at dito nagsimula ang pagbuo ng kanyang fanbase. Sa The X Factor Philippines naman, naipalabas niya ang kanyang versatility, kayang-kaya niyang kumanta ng ballads, pop at mga high-pitched na nota na bihira sa mga babae. Noong umusbong na ang social media, nakita ni Katrina ang malaking oportunidad na mas makilala sa pamamagitan ng YouTube. Nag-upload siya ng mga cover songs ng mga sikat na kanta, lalo na ang mga mahirap kantahin na kanta ng mga international singers tulad ni Mariah Carey, Celine Dion at Ariana Grande.
Dito siya talagang sumikat. Ang kanyang mga covers ay naging viral dahil sa kanyang malakas, malinis at expressive na pagkanta. Naging malaking tulong din ang pagkakaroon ng supportive na fanbase sa social media. Dahil sa kanyang online popularity, nakakuha siya ng mga major projects tulad ng pagkanta sa mga concerts, TV guestings at maging sa mga music festivals sa Pilipinas. Nakapag-collaborate rin siya sa ibang mga sikat na artista. Naging isa rin siyang mentor sa mga singing shows at naging inspirasyon sa maraming kabataan na may pangarap din sa pagkanta. Bukod sa pagiging singer, nagawa rin niyang maging content creator na kumikita sa pamamagitan ng kanyang mga performances sa online platforms. Si Katrina Velarde ay kilala sa pagiging transparent tungkol sa kanyang mga cosmetic procedures. Noong 2019, sa kanyang solo concert na si Kati 2, inamin niya sa harap ng kanyang audience na siya ay sumailalim sa rhinoplasty at ipinakita pa ang kanyang doktor. Noong 2021, nag-post siya sa Facebook ng litrato habang sumasailalim sa isang operasyon na may caption na "Tinutoko na po ang chismis. It's confirmed. Hindi na po road to robot dahil ganap na robot na." Bukod sa rhinoplasty, sumailalim din si Katrina sa iba pang mga cosmetic procedures tulad ng non-surgical nose lift, eyelid enhancement at fillers sa baba at labi. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Oktubre 2024, sinabi ni Katrina na first of all po, halata naman po. Ang tinutukoy ang mga pagbabago sa kanyang itsura. Ayon pa sa kanya, ang tao ngayon, mas nanonood na sila, hindi na sila nakikinig na nagpapakita ng kahalagahan ng physical appearance sa entertainment industry. Wala nga namang kontrobersiya o issue na nauugnay sa kasalukuyang buhay pag-ibig ni Katrina Velarde. Matapos ang pagpanaw ng kanyang asawang si Mike Shapiro noong Nobyembre 2021, nagpatuloy siya sa kanyang buhay at ipinagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Noong Marso 2023, ipinakilala ni Katrina ang kanyang bagong kasintahan sa publiko. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang kanilang mga larawan at nagpapasalamat sa kanyang bagong partner sa pagbabalik ng saya sa kanyang puso. Hindi naging madali ang paglalakbay ni Katrina. Maraming mga pagsubok sa industriya tulad ng kompetisyon, pressure sa pagiging public figure at ang pag-manage ng career at personal life. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at patuloy na nagsusumikap. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng pagsisikap, talento at suporta ng mga taong naniniwala sa kanya. Patuloy siyang nagpo-produce ng mga kanta at nagpe-perform sa iba't ibang events. Bukod sa pagiging solo artist, aktibo rin siya sa mga collaborations tulad ng Suklay Group, kaya malaking bahagi ng kanyang focus ang pagpapalawak ng kanyang musika at fanbase. Mahilig si Katrina na makipag-ugnayan sa kanyang mga fans sa social media platforms tulad ng YouTube, Instagram at Facebook. Gumagawa siya ng mga cover songs, vlogs at iba pang mga content para mapanatili ang koneksyon sa kanyang audience. Importante rin sa kanya ang kanyang kalusugan at personal development. Nakikita sa kanyang post na nagbibigay siya ng panahon para sa self-care, mental health at physical fitness. Patuloy din siya nagbibigay halaga sa kanyang pamilya at minsan ay nakikilahok sa mga charity at community events.